Dakilang Ama, sa patuloy naming paglalakbay sa panahon ng Adbyento, nasindihan na ang mga kandila ng pag-asa at kapayapaan, at ngayon ang kandila ng galak. Pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na maranasan ang tunay na galak na dulot ng pagdating ng iyong anak. Galak sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Galak sa panahon ng kabiguan. At galak sa harap ng mga pag-aalinlangan. Tayo po'y nagkakasama-sama sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon ay linggo ng Gaudete. Aminin po muna natin ang ating mga kasalanan at hingiin ng awa at patawad ng Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. At buong kababaang loob po nating sabihin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong mga kaloob sa pamamagitan niya. Kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magala ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at tinapon na niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikilalakas sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. At siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya na nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na mamili
Angkas ang siya aking nagliligtas. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang puon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Umawit kayo ng papuri poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit na dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain." Tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano naman ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o pagpaparatang ng di totoo. Masihan kayo sa inyong sahod." Sagot niya, "Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa espiritu at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig,
ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghayag ng mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nakalive ba tayo? Nakasubaybay sa Facebook page ng ating parokya, nasa kanilang tahanan. Magandang umaga po sa inyong lahat at Happy Sunday. May sindi na po ang ikatlong naiibang kulay ng kandila sa korona ng Adbyento. Kaya kakaiba ang linggong ito. Ikatlong linggo sa panahon ng Adbyento. Pero wala tayong pinapanigan sa kulay na ito. Huwag po natin itong hahaluan ng political color. Sapagkat ito'y minsan lang na bago nila napili ang kulay na iyon, matagal na itong ating tradisyon na ito, itong ating paghahandang ito sa panahon ng Adbyento. Kaya nga po, ang tawag sa linggong ito ay Gaudete Sunday. Salitang Latin, Gaudete, nang ibig sabihin ay, sa wikang Ingles ay rejoice. Di po ba kanina, sa pasimula ng ating misa, anong aking binasa? Sinindihan na po namin ang kandila ng galak. Pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na maranasan ng tunay na galak na dulot ng pagdating ng iyong anak. Galak sa gitna ng kawalan ng pag-asa, galak sa panahon ng kabiguan, at galak sa gitna ng maraming pag-aalinlangan. Rejoice Sunday. At sa pambungad ng panalangin, bahagi po nito ang aking dinasal, pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob, mga kaloob. At sa ating salmon tugunan, na inawit ng ating koro, ano yung ating sagot? Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Naiiba ang linggong ito, sapagkat lutang na ang panawagan para tayo'y magsaya at magalak. Ang sabi nga'y ilang tulog na laang. At yan, sa Miyerkules ng hapon, ang gabi, ay sisimulan natin yung siyam na sunod-sunod na gabi. Simbang gabi. At yun namang sunod-sunod na madaling araw, Misa de Gallo, ay hindi na magtatagal, hindi na magluluwat. Heto na, malapit na, ilang tulog na lamang ang ating hihintayin. Ang tanong, masaya ba tayo? Nagagalak ba tayo? Ang atin pong pananampalatayang Kristiyano ay hindi malungkot. Sabi nga po doon sa awitin ng ating mga nasa charismatic groups, anong awitin doon? Ang buhay ng Kristiyano ay
Masayang tunay. Ang ating pananampalataya ay hindi malungkot. Ang ating buhay bilang mga binyagang Katoliko Kristiyano ay hindi malungkot. Ito ay tungkol sa kasiyahan. May mga pilosopong tao na nagsasabing malungkot daw ang paglapit sa Diyos. Bakit? Marami raw bawal. Ayan. Ito yung kaisipan ng mga pilosopong tao. Maraming bagay raw ang hindi mo magagawa. Totoo na kung lalapit tayo sa Diyos, hindi na natin magagawa ang maraming bagay, lalo tigit ang mga gawaing makasalanan. Pero ang mga gawaing ito ay hindi naman talaga tunay na nakapagpapasaya sa atin. Kung may kasiyahan mang ibinibigay, yung masasamang gawain na natutokso tayong gawin, ito'y panandalian lamang. At hindi po ito ang kasiyahang, ang kagalakang gustong ibigay sa atin ng Diyos. Ibig ng Diyos na bigyan tayo ng kasiyahang puro, ng tunay na kasiyahang walang halong kasamaan, at kasiyahang tatagal, long-lasting happiness. Kaya, ano ang panawagan sa atin, lalo tigit sa ikatlong linggong ito ng Adbyento? Gaudete Sunday, Rejoice Sunday, linggo ng kagalakan. Anong panawagan sa atin? Magalak tayong lagi sa Panginoon. Mga kapatid, ang mahalagang mga salita rito, doon sa magalak kayong lagi sa Panginoon, ay yung sa Panginoon. Ang kasiyahan natin ay dapat nakabatay sa Panginoon. Gayon din ang panawagan ni Propeta Sophonias. Huwag kang matakot, huwag kang manghina, huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Babaguhin ka ng Kanyang pag-ibig. Masaya tayo dahil alam natin na nasa atin ang Diyos. Malapit sa atin ang Diyos. Kung ang Diyos ay nasa panig natin, ano pa ang ating ikababahala? Ang malalim na kasiyahan natin ay wala sa pag-iingay o sa pagkakaroon ng maraming bagay-bagay. Ang malalim na kasiyahan natin ay wala sa pag-iingay o sa pagkakaroon ng maraming bagay-bagay. Ito ay nasa ating pakikiisa sa Diyos. Ito ay nasa atin sa pamagitan ng ating pagsusumikap na sumunod sa Diyos. May kasabihan po ang isang santo, si San Agustin, na nagsasabing, ang puso naming tao, o Panginoon, ay hindi matatahimik hanggang ito ay hindi manahimik sa iyo. Ang puso naming tao, o Panginoon, ay hindi matatahimik hanggang ito ay hindi manahimik sa iyo. Ang puso't kalooban nating mga tao ay galing sa Diyos at gawa para sa Diyos. Ito'y makukontento at mananahimik lamang kung ito ay ibabalik, kung ito'y babalik sa Kanya. Bakit po kaya ito nasabi ni San Agustin? Naranasan
mismo ito ni San Agustin. Siya'y isang mayaman, matalino at aktibong tao. Talagang naghahanap siya ng kaligayahan kung saan-saang lungsod at bansa na siya pumunta, at kung ano-anong grupo ang kanyang sinamahan, at kung ano-anong bisyo ang kanyang sinubukan. Ngunit sa bandang huli, may hinahanap pa rin siya. Hindi tunay ang kanyang kaligayahan. Hindi siya matahimik hanggang sa edad na 30 taon nang tinanggap na niya ng lubusan ang pananampalatayang Katoliko. At dito siya nasiyahan. Dito nagkaroon ng kabuluhan at direksyon ang kanyang buhay. Talagang sa Diyos lang tayo makatatagpo ng tunay at lubos na kagalakan. Naranasan na po ba natin ang tunay at lubos na kagalakang ito? Sa ating pong ikalawang pagbasa, ano naman ang sabi ni San Pablo? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kadalasan, ang nagpapalungkot sa atin ay kahirapan. Mga kapatid, mag-alak tayo. Malapit na ang ating pinaghahandaan. Tulad po ng tanong ko kanina, masaya ba tayo? Ang iba marahil ay nalulungkot sapagkat tapos sa pera sa darating na Pasko. Marahil ang iba ay masaya dahil may inaasahan material na biyaya sa Pasko. Hindi sana at huwag sanang mabatay dito ang ating kagalakan. Maging kontento tayo kung anong mayroon tayo. Live with your means. Kaya tayo nalulungkot, kaya hindi tayo maging masaya sapagkat may hinahangad tayo na imposible. May hinahangad tayo na malalaking hangarin. Mamuhay tayo ayon sa kung anong mayroon tayo. Sa atin pong mabuting balita, ano yung mga sinabi ni Juan nung naglalapitan na sa kanya ang mga tao? At anong tanong ng mga tao? Guro, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain. Ano po ang dapat naming gawin? Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o pagpaparatang ng di totoo. Masihan kayo sa inyong sahod. At marami, siguradong marami pa tayong magagawang mabubuting gawain na makapagbibigay sa atin ng kasiyahan. Hindi ba may kakaibang kasiyahang dala kapag nagagampanan natin ng tapat kung anumang tungkulin o misyon, responsibilidad na ibinigay sa atin, at ang kagalakang ito ay higit pa kaysa pera at hindi mabibili ng pera.
Sikat na sikat, yung awiting ang Pasko'y sumapit. Masaya. Pero naalaala ba natin yung huling linya nito na sinasabing kahit hindi Pasko ay magbigayan. Yan. Pagtutulungan, pagdadamayan, at sinasabing kakaiba. Kakaiba itong Pasko natin ngayon. Hindi dahil sa may papatapos na o maaaring patapos na nga itong pandemyang ating naranasan. Marami daw magbibigay sa atin ngayong Pasko. Pero may hinihintay sila sa atin sa Mayo. Mga kapatid, sa panahon natin, mayroong napakaraming mga bagay na mai-enjoy, ngunit kakaunti ang taong talagang masaya. Napakaraming gumagawa ng kung ano-ano para maging masaya, ngunit kakaunti ang talagang masaya. Bakit? Sapagkat ang marami ay naghahanap ng kasiyahan sa mga material na bagay. Hindi sila masaya sa Panginoon. Ang iba ay masaya sa mga gawaing makasalanan. Paano kaya sila liligaya? Ang kasiyahan sa Diyos ay nakasalalay sa tiwala sa Kanya, pagbabahagi sa iba, at katapatan sa ating mga responsibilidad. Ulitin ko po ang panawagan sa atin ngayong linggong ito. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Magalak tayong lagi sa Panginoon. At patunayan natin na ang buhay nating mga binyagang Katoliko-Kristyano ay masayang tunay, sapagkat alam natin, kapiling natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa gitna ng mga paghihirap sa buhay, kami nagsusumamo sa iyo, Ama, upang patuloy kaming kumapit at manatili sa wagas sa pag-ibig at kagalakan sa piling mo lamang matatagpuan. Buong puso kaming dumadalangin at sabihin natin, Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa simbahang panlahat, sa Santo Papa at iba pang mga pinuno nito, nawa matagumpay nilang maitaguyod sa ating panahon ang misyon ni Juan na akayin ang mga tao para magbalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa mga natutuksong maghanap ng kaligayahan ng malayo sa Panginoon, nawa alalhanin nilang nasa pagtupad lamang ng kalooban ng Diyos ang kagalak at kalayaang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa mga Kristiyanong inuusig dahil sa kanilang pananampalataya, nawa itumindig sila ng matatag
at hindi panghinaan ng loob, pinatatatag ng pagpapala ng Diyos at mga panalangin at suporta ng lahat ng bansa. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa mga malapit ng mamamatay, nawa ay maging handa silang harapin ang banal na hukom na may tapat na pagsisisi sa kanilang mga kasalanan at pakumbabang pagtitiwala sa kanyang awa. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Diyos ng liwanag, itulot mo ang aming asal ay maging laging alinsunod sa Ebanghelyo ng buhay naming ipinahahayag at pagpapatotoo kay Jesus na siyang bukal ng aming kagalakan at siyang nabubuhay at nag-ahari magpakailanman. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa lumikha sa libutan, sa inyong pong gagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa lumikha sa libutan, sa inyong pong gagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa katasang ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kasalanan, tanggapin mo po ang pagsisi bilang handog para kami matutong sa musuhin. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at dinggin ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa paikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ay kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang paikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kaparapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
At sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinis-lisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo tigit ni San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ang lakas loob.
Hinihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, karamdaman at anumang uri ng ligalig sa buhay, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas namin, si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo tigit kapayapaan at pagkakaisa dito sa aming parokya at sa loob ng aming mga tahanan ayon po sa inyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan at manghangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siyang Diyos sa sumasa atin, malapit sa ating piling. Mapapalad kayong manakikibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa parang espiritual. Dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento, kahit man lang sana ay matanggap kita sa parang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na naman tinihintay nating bumalik ngayon, ay siya namang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating. At siya rin namang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkataong taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos. Kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan kasama ng inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan, mapagmahal at mawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, pumayo kayo, taglay ang kagalakan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Dakilang Ama, sa patuloy naming paglalakbay sa panahon ng Adbyento, nasindihan na ang mga kandila ng pag-asa at kapayapaan, at ngayon ang kandila ng galak. Pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na maranasan ang tunay na galak na dulot ng pagdating ng iyong anak. Galak sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Galak sa panahon ng kabiguan at galak sa harap ng mga pag-aalinlangan. Tayo po'y nagkakasama-sama sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon ay linggo ng Gaudete. Aminin po muna natin ang ating mga kasalanan at hingiin ng awa at patawad ng Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. At buong kababaang loob po nating sabihin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong mga kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at tinapunan niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikilala ka sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. At siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya na nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang siya aking nagliligtas, tiwalang-tiwala ako at wala mong timang pangamba, sapagkat ang puon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kayo ng papuri poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit na dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain." Tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano naman ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o pagpaparatang ng di totoo. Masihan kayo sa inyong sahod." Sagot niya, "Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghayag ng mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nakalive ba tayo? Sa nakasubaybay sa Facebook page ng ating parokya, nasa kanilang tahanan. Magandang umaga po sa inyong lahat at Happy Sunday. May sindi na po ang ikatlong naiibang kulay ng kandila sa korona ng Adbyento. Kaya kakaiba ang linggong ito. Ikatlong linggo sa panahon ng Adbyento. Pero wala tayong pinapanigan sa kulay na ito. Huwag po natin itong hahaluan ng political color. Sapagkat ito'y minsan lang bago nila napili ang kulay na iyon, matagal na itong ating tradisyon na ito, itong ating paghahandang ito sa panahon ng Adbyento. Kaya nga po, ang tawag sa linggong ito ay Gaudete Sunday. Salitang Latin, Gaudete, nang ibig sabihin ay, sa wikang Ingles ay rejoice. Di po ba kanina, sa pasimula ng ating misa, anong aking binasa? Sinindihan na po namin ang kandila ng galak. Pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na maranasan ng tunay na galak na dulot ng pagdating ng iyong anak. Galak sa gitna ng kawalan ng pag-asa, galak sa panahon ng kabiguan, at galak sa gitna ng maraming pag-aalinlangan. Rejoice Sunday. At sa pambungad na panalangin,
Bahagi po nito ang aking dinasal, pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob, mga kaloob. At sa ating salmon tugunan, na inawit ng ating koro, ano yung ating sagot? Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Naiiba ang linggong ito, sapagkat lutang na ang panawagan para tayo'y magsaya at magalak. Ang sabi nga'y ilang tulog na laang. At yan, sa Miyerkules ng hapon, ang gabi, ay sisimulan natin yung siyam na sunod-sunod na gabi. Simbang gabi. At yun namang sunod-sunod na madaling araw, Misa de Gallo, ay hindi na magtatagal, hindi na magluluwat. Heto na, malapit na, ilang tulog na lamang ang ating hihintayin. Ang tanong, masaya ba tayo? Nagagalak ba tayo? Ang atin pong pananampalatayang Kristiyano ay hindi malungkot. Sabi nga po doon sa awitin ng ating mga nasa charismatic groups, anong awitin doon? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ang ating pananampalataya ay hindi malungkot. Ang ating buhay bilang mga binyagang Katoliko Kristiyano ay hindi malungkot. Ito ay tungkol sa kasiyahan. May mga pilosopong tao na nagsasabing malungkot daw ang paglapit sa Diyos. Bakit? Marami raw bawal. Ayan. Ito yung kaisipan ng mga pilosopong tao. Maraming bagay raw ang hindi mo magagawa. Totoo na kung lalapit tayo sa Diyos, hindi na natin magagawa ang maraming bagay, lalo tigit ang mga gawaing makasalanan. Pero ang mga gawaing ito ay hindi naman talaga tunay na nakapagpapasaya sa atin. Kung may kasiyahan mang ibinibigay, yung masasamang gawain na natutokso tayong gawin, ito'y panandalian lamang. At hindi po ito ang kasiyahang, ang kagalakang gustong ibigay sa atin ng Diyos. Ibig ng Diyos na bigyan tayo ng kasiyahang puro, ng tunay na kasiyahang walang halong kasamaan, at kasiyahang tatagal, long-lasting happiness. Kaya, ano ang panawagan sa atin, lalo tigit sa ikatlong linggong ito ng Adbyento? Gaudete Sunday, Rejoice Sunday, linggo ng kagalakan. Anong panawagan sa atin? Magalak tayong lagi sa Panginoon. Mga kapatid, ang mahalagang mga salita rito, doon sa magalak kayong lagi sa Panginoon, ay yung sa Panginoon. Ang kasiyahan natin ay dapat nakabatay sa Panginoon. Gayon din ang panawagan ni Propeta Sophonias. Huwag kang matakot, huwag kang manghina, huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos. Babaguhin ka ng kanyang
pag-ibig. Masaya tayo dahil alam natin na nasa atin ang Diyos. Malapit sa atin ang Diyos. Kung ang Diyos ay nasa panig natin, ano pa ang ating ikababahala? Ang malalim na kasiyahan natin ay wala sa pag-iingay o sa pagkakaroon ng maraming bagay-bagay. Ang malalim na kasiyahan natin ay wala sa pag-iingay o sa pagkakaroon ng maraming bagay-bagay. Ito ay nasa ating pakikiisa sa Diyos. Ito ay nasa atin sa pamamagitan ng ating pagsusumikap na sumunod sa Diyos. May kasabihan po ang isang santo, si San Agustin, na nagsasabing, ang puso naming tao, o Panginoon, ay hindi matatahimik hanggang ito ay hindi manahimik sa iyo. Ang puso naming tao, o Panginoon, ay hindi matatahimik hanggang ito ay hindi manahimik sa iyo. Ang puso't kalooban nating mga tao ay galing sa Diyos at gawa para sa Diyos. Ito'y makukontento at mananahimik lamang kung ito ay ibabalik, kung ito'y babalik sa Kanya. Bakit po kaya ito nasabi ni San Agustin? Naranasan mismo ito ni San Agustin. Siya'y isang mayaman, matalino at aktibong tao. Talagang naghahanap siya ng kaligayahan kung saan-saang lungsod at bansa na siya pumunta, at kung ano-anong grupo ang kanyang sinamahan, at kung ano-anong bisyo ang kanyang sinubukan. Ngunit sa bandang huli, may hinahanap pa rin siya. Hindi tunay ang kanyang kaligayahan. Hindi siya matahimik hanggang sa edad na 30 taon nang tinanggap na niya ng lubusan ang pananampalatayang Katoliko. At dito siya nasiyahan. Dito nagkaroon ng kabuluhan at direksyon ang kanyang buhay. Talagang sa Diyos lang tayo makatatagpo ng tunay at lubos na kagalakan. Naranasan na po ba natin ang tunay at lubos na kagalakang ito? Sa ating pong ikalawang pagbasa, ano naman ang sabi ni San Pablo? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kadalasan, ang nagpapalungkot sa atin ay kahirapan. Mga kapatid, mag-alak tayo. Malapit na ang ating pinaghahandaan. Tulad po ng tanong ko kanina, masaya ba tayo? Ang iba marahil ay nalulungkot sapagkat tapos sa pera sa darating na Pasko. Marahil ang iba ay masaya dahil may inaasahan material na biyaya sa Pasko. Hindi sana at huwag sanang mabatay dito ang ating kagalakan. Maging kontento tayo kung anong mayroon tayo. Live with your means. Kaya tayo
nalulungkot, kaya hindi tayo maging masaya sapagkat may hinahangad tayo na imposible. May hinahangad tayo na malalaking hangarin. Mamuhay tayo ayon sa kung anong mayroon tayo. Sa atin pong mabuting balita, ano yung mga sinabi ni Juan nung naglalapitan na sa kanya ang mga tao? At anong tanong ng mga tao? Guro, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain. Ano po ang dapat naming gawin? Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o pagpaparatang ng di totoo. Masihan kayo sa inyong sahod. At siguradong marami pa tayong magagawang mabubuting gawain na makapagbibigay sa atin ng kasiyahan. Hindi ba may kakaibang kasiyahang dala kapag nagagampanan natin ng tapat kung anumang tungkulin o misyon, responsibilidad na ibinigay sa atin, at ang kagalakang ito ay higit pa kaysa pera at hindi mabibili ng pera. Sikat na sikat, yung awiting ang Pasko'y sumapit. Masaya. Pero naalaala ba natin yung huling linya nito na sinasabing kahit hindi Pasko ay magbigayan. Yan. Pagtutulungan, pagdadamayan, at sinasabing kakaiba. Kakaiba itong Pasko natin ngayon. Hindi dahil sa may papatapos na o maaaring patapos na nga itong pandemyang ating naranasan. Marami daw magbibigay sa atin ngayong Pasko. Pero may hinihintay sila sa atin sa Mayo. Mga kapatid, sa panahon natin, mayroong napakaraming mga bagay na mai-enjoy, ngunit kakaunti ang taong talagang masaya. Napakaraming gumagawa ng kung ano-ano para maging masaya, ngunit kakaunti ang talagang masaya. Bakit? Sapagkat ang marami ay naghahanap ng kasiyahan sa mga material na bagay. Hindi sila masaya sa Panginoon. Ang iba ay masaya sa mga gawaing makasalanan. Paano kaya sila liligaya? Ang kasiyahan sa Diyos ay nakasalalay sa tiwala sa Kanya, pagbabahagi sa iba, at katapatan sa ating mga responsibilidad. Ulitin ko po ang panawagan sa atin ngayong linggong ito. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Magalak tayong lagi sa Panginoon. At patunayan natin na ang buhay nating mga binyagang Katoliko Kristiyano ay masayang tunay, sapagkat alam natin, kapiling natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen,
ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa gitna ng mga paghihirap sa buhay, kami nagsusumamo sa iyo, Ama, upang patuloy kaming kumapit at manatili sa wagas sa pag-ibig at kagalakan sa piling mo lamang matatagpuan. Buong puso kaming dumadalangin at sabihin natin, Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa simbahang panlahat, sa Santo Papa at iba pang mga pinuno nito, nawa matagumpay nilang maitaguyod sa ating panahon ang misyon ni Juan na akayin ang mga tao para magbalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa mga natutuksong maghanap ng kaligayahan ng malayo sa Panginoon, nawa alalahanin nilang nasa pagtupad lamang ng kalooban ng Diyos ang kagalak at kalayaang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa mga Kristiyanong inuusig dahil sa kanilang panampalataya, nawa itumindig sila ng matatag at hindi panghinaan ng loob, pinatatatag ng pagpapala ng Diyos at mga panalangin at suporta ng lahat ng bansa. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Para sa mga malapit ng mamamatay, nawa ay maging handa silang harapin ang banal na hukom na may tapat na pagsisisi sa kanilang mga kasalanan at pakumbabang pagtitiwala sa kanyang awa. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami ng bagong kalooban. Diyos ng liwanag, itulot mo ang aming asal ay maging laging alinsunod sa Ebanghelyo ng buhay naming ipinahahayag at pagpapatuo kay Jesus na siyang bukal ng aming kagalakan at siyang nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa lumikha sa libutan, sa inyo pong gagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa lumikha sa libutan, sa inyo pong gagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa katasang ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Tanggapin mo po ang pagsisi bilang handog para kami matutong sumusunod. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at dinggin ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak.
at sa paikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinihiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang paikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kaparapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalilinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo tigit ni San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ang lakas loob. Hinihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, karamdaman at anumang uri ng ligalig sa buhay, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas namin, si Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo tigit kapayapaan at pagkakaisa dito sa aming parokya at sa loob ng aming mga tahanan ayon po sa inyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan at manghangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siya ang Diyos sa sumasa atin, malapit sa ating piling. Mapapalad kayong manakikibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual. Dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento, kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairi. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na naman tinihintay naping bumalik ngayon, ay siya namang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating. At siya rin namang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkataong taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos. Kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan kasama ng inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan, mapagmahal at mawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialin na, pumayo kayo, taglay ang kagalakan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.